Noong unang panahon may isang batang lalaki na nagngangalang Aidan na nakatira sa isang maliit na nayon sa gilid ng kagubatan. Hindi siya tulad ng ibang bata. Habang ang iba ay nangangarap maging mandirigma o salamangkero, siya ay mahilig lamang tumingin sa mga bituin gabi-gabi. Isang gabi, may nakita siyang isang bituin na bumagsak mula sa langit. Sa halip na matakot, sinundan niya ito hanggang sa kailaliman ng kagubatan. Doon niya natagpuan ang isang maliit na kristal na kumikislap na parang buhay. Ikaw na ang huling tagapagbantay, bulong ng kristal. Bago pa siya makapagtanong, nagliwanag ito at napuno ng mahiwagang enerhiya ang kanyang katawan. Nalaman niya na unti-unti nang nawawala ang liwanag ng mundo dahil may isang nilalang na tinatawag na Shadow King na ninanakaw ang kapangyarihan ng mga bituin. Upang mailigtas ang mundo, kailangan niyang hanapin ang 3 sagradong bato ng liwanag na nakakalat sa iba't ibang kaharian. Sa kanyang paglalakbay, nakipaglaban siya sa mga dragon, tumawid sa mga lumulutang na isla, at nakipagkaibigan sa isang diwata na nagngangalang Lyra. Matapos ang maraming pagsubok, narating niya ang kastilyo ng Shadow King. Nagkaroon ng matinding labanan. Nang halos matalo na siya, naalala niya ang mga taong umaasa sa kanya. Pinagsama niya ang kapangyarihan ng 3 bato at ng kristal na bituin. Isang sinag ng liwanag ang tumama sa kadiliman, at sa isang iglap, naglaho ang Shadow King. Muling lumiwanag ang kalangitan. Isa-isang nagningning ang mga bituin, mas maliwanag kaysa dati. Mula noon, nakilala si Aidan bilang ang tagapagbantay ng mga bituin, ang bayaning nagligtas sa mundo mula sa walang hanggang dilim. At tuwing gabi, kapag tumitingin ang mga tao sa kalangitan, naalala nila na kahit ang pinakamaliit na liwanag ay kayang talunin ang pinakamalalim na kadiliman.